I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo po kalimutang i-like, comment, or i-share. Paki-subscribe na rin po at paki-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing mga video. Let's go. Ito. Salamat po. Ayun, dumating na rin si Sid. At dito na kami sa Taradungan. Nagpapalipas lang ng oras. Ang ganda ng panahon, kalmada. At kung napanood niyo na po yung upload ni Sid, ito yung kanyang behind the scene. At umpisa na kami bumiyahe papunta dun sa laot ng Evian. 7 o'clock kami umalis doon sa bahay nila Kuya Roy. Bale, isang oras pa yung biyahe namin bago kami nakarating doon sa spot, doon sa laot ng Evian. At yun, dito na kami sa spot. Prepare para makapag-dive sa unang bahura. Iyon, let's go. At ayan yung anak ni Kuya Roy, si Nicole. Palangoy-langoy lang. Sabi nga namin, huwag masyadong malikot lumangoy, huwag maingay para hindi mabulabog yung mga isda sa ilalim. At si Kuya Roy nauna na rin nag-dive sa amin. First dive at warm up dive na rin. Dahil may nakita ko isang coral trout o solo. Good size na rin kaya tinira ko na. Another target naman, coral trout o suno, kaya lang hindi tinamaan. At dito nag-dive lang ako at hindi ako nagsagad dun sa pinakailalim. Dahil ang ginawa ko ay nagmasid-masid lang. Dahil parang wala masyadong movement. Wala masyadong pwede maging target. At may narinig ako parang maiitas. Yung pala si Nicole, yung anak ni Kuya Roy, nandun sa taas. Sunod lang ng sunod sa akin habang lumalangoy. Kaya siguro nabulabog na yung mga isda at nagtago na sa ilalim dahil ang ingay niya. Musuhan kita! Nakakapanginig ka na naman! Ha? Another target sana, coral trout o suno na naman. Kaya lang medyo mailap at nung nakita niya nakatutok na yung pana sa kanya pumasok naman sa bato. Sayang na naman. Siguro sushortcut yun.
another dive at another target dito sa pangalawang spot na bahuran na pinuntahan namin. At na-distract pa ako doon sa isang suno, pero ito nang pinili ko dahil mas malaki ito. Kaya lang isinabit sa bato at alanganin pa yung pagkakatama. Kaya nung kinuha ko na yung pagkakasabit ng shot, nalahlas naman ang laman. Kaya nakawala. Sayang, palakad mo naman bro. Itak na. May red back dyan bro. May red back. Hindi ka may dulo na yan, may tao. At eto na naman tayo sa lagi natin ginagawa kapag nakakatira tayo ng isda at alangan ng tama kapag di napupuruhan. Madaling nababaluktot yung ating bala, kaya unat-unat muna, tuwirin muna natin bago ikasa. Kasi kapag hindi natin inayos sayang naman yung target natin pag tinira natin, hindi rin tatamaan dahil iba ang takbo ng bala kapag baluktot. Medyo malabo yung camera ko dahil hindi ko na pansin, nakabilad pala kanina yung camera natin, nakaharap sa sikat ng araw, kaya medyo nagpag yung ating camera. Medyo malabo na nga ang dagat, malabo na rin ang kuha ng camera, pinalabo pa talaga ng gusto. At mabuti na lang ay meron tayong tinamaan. Another coral trout o suno. Another target, isang GT, Giant Toblerone o bayang, batfish, 3.6 on scale. Ayos ito, hindi ko masyado napuruhan, sa bandang bunganga lang ang tama, sa may bandang hasang, kaya grabe ang baluktot ng bala ko, halos mag letter S na siya, sobrang palag-palag ng isda na ito. Pinahirapan tuloy ako magtuwid ng aking bala. Another coral trout. Hindi ko lang i-open yung camera ko kaagad. Dito ko na sa itaas na i-open dahil nakalimutan ko nung nasa ilalim ako, naka-off pala yung camera. At dito lang pala sa halos sa ilalim lang ng bangka dahil inilapit nila pero yung bangka dahil nilipat na kami ng ibang spot naman o sa last spot namin dahil medyo matumal daw yung bahura na ito. Kaya pagkatapos nito umakyat na rin kami para makalipat pa agad sa ibang spot.
Another target na naman sa panibagong spot na nilipatan namin, isang Oriental Sweet Lips o Lipty. Kaya lang lumipat sa kabilang butas. Kaya dahan-dahan kong sinilip kung makikita ko pa. At nung nakita ko naman yung kanyang nguso o yung kanyang mukha, tinira ko na kagad. Kaya na-bullseye pa. Talagang sa mata tinamaan. Wow! Another target na naman, another coral trout o suno. 4 na piraso sana yung suno dyan, kaya lang maliliit pa yung iba. At may good size naman sana, kaya lang yung good size yung agad na lumayo, kaya ito na lang medyo maliit yung tinira ko, kaysa naman wala akong matira o makuha. Ito na rin pala yung huling sandali ng battery ng ating camera. Dahil yung nakakabit sa ating camera yung stock battery pa ng ating camera. Yung ating reserva na battery naiwan sa bahay, sa bayan. Kaya wala na tayong ibang video underwater. At ito na yung last. Kaya yung iba hindi ko na nakunan, sayang. Ito, pinakunan ko na lang kay Nicole sa cellphone para may video tayo kahit paano. Kaya lang yung kanyang daliri kita niya naman nakaharang. Parang ang laki-laki ng daliri niya para hindi niya matanggal sa harap ng camera. Uh-oh. At nanilaw yung huli ko, puro dilaw, halos lahat dilaw. Isa lang yung pula. At yun, shoutout tayo. Shoutout mga ka-adventure. Shoutout kay Edward Johnson from Antipolo City. Kay Ka-Fishing. At syempre, shoutout din sa mga kaibigan natin Spiro, kay Bro Dudes Spiro TV at kay Joseph Agdon ng Dumaran na sa ngayon nandyan sa Taytay. Shoutout sa inyo mga bro. At shoutout din sa inyo mga ka-adventure. Sa gusto mo pa shoutout comment na lang po para next time shoutout na lang kayo. Salamat po at salamat din sa suporta. May 3 kaming dinaanan ng mga buyer kaya lang hindi nabili. Ang dahilan wala daw silang cash at wala ng box dahil naipadala na sa bayan yung kanilang mga box. Wala silang paglalagyan kaya yung ibang isda dito iniwan na namin kay Kuya Roy at siya nang bahala sa isda na yun. At nagdala lang kami ni Isid ng pang-ulam namin ng aming pang-uwi sa aming pamilya. Salamat po sa inyo at salamat po ulit sa inyong suporta mga ka-adventure. At sana'y huwag kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Yun lang mga ka-adventure. Yun lang aming nakayanan. Isang planggana.